Good morning mga boss and welcome back to our channel. Ayan mga boss, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan sa ating channel, please pakipindot naman yung subscribe button dyan. At maganda yung talakayan natin ngayon mga boss. Ayan, pakinggan natin itong viral sa social media. Itong si Anjo Iliana. Ayan, binanatan si Senador Senate President Tito Soto. Ayan, napakinggan natin mga boss yung reveal niya about kay Senator Tito Soto. Si Vic tsaka si Joey walang kinalaman sa sindikato dyan sa ito. Vic tsaka si Joey nagtatrabaho lang yan. Pero malamang galit na sa akin ngayon si Vic dahil kapatid niya. Wala akong magagawa. Inaapi ako ng Itbulaga Saka yung sinasabi nila na wala akong utang na loob. Unang-una, sa politika, gusto yung side ni Tito Sen. Nandyan siya sa side ng nakaalyado siya sa gobyerno doon pa lang, hiwalay na kami. Ano bang ibig sabihin nito? Dahil 6 years ago, membro ako ng Itbulaga. Magpapakatuta na lang ako kay Tito Sen. Ganun ba yun? Wala ba akong sariling buhay? Wala ba akong sariling desisyon? Tama. Nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumakampi ako kay BP Sara. Ano to? Habang buhay? Perket magkasama tayo dati, Tito Sen. Perket magkaibigan tayo dati. Hindi na pwede akong maniwala kay BP Sara at siya ang pinaniniwalaan ko na susunod na magiging presidente ng Pilipinas dahil wala akong presidente mo. Tuta mo, Tito Sen, habang buhay? Teka muna. Kung ako'y tuta ako ng taong bayan. Tuta ako ng mga taong may hirap na ninakawan nitong gobyernong to. Yan, tuta ako ng taong bayan, tuta ako ng mga ninakawan. Aminin ko, tuta ako. Pero kung nagagalit ka dahil bakit hindi ako tuta mo, Tito Sen, talagang hindi ako sasama sa dyan sa gobyernong yan dahil ang daming nakawan dito sa gobyernong to. Talagang never ako sasama dyan sa gobyerno. Hindi ko susuportahan tong gobyerno to dahil ito na ang pinaka-kurakot na gobyerno sa tanang buhay ko na naranasan. Tapos wala pa nangyayari. Tapos susuportahan ko kayo dyan sa nyo. Hindi, dito ako kay BP Sara. Dito ako. Dito ako sa DDS. Magdedeklara na akong DDS. Mag-a-apply na akong Senador Bryce. Mag-a-apply na akong Senador dito kay BP Sara. Titikat ka na? Titikat na ako para kung manalo ko, pagdating ko sa Senado, sige, doon kami ni Tito Sen. Grabe mga boss, no? Sobrang magulo na yung administrasyon ngayon mga boss. Actually magkasama to sila sa noon time show na Itbulaga. Siguro kakaiba yung paniniwala ni Anjo Iliana. Kaya hindi sila magkasundo ni Tito Sen. Kasi kita mo kinakalaban niya ngayon si Senador Soto. Kasi mga boss, may punto naman si Anjo Iliana dyan kasi siyempre kung saan taong bayan, part siya ng taong bayan kung saan siya papabor, doon siya. Kung sino yung mas pinaniniwalaan niya, doon siya, di ba? Ganun lang yung kasimple mga boss matagal sila nagkasama niya sa Itbulaga actually, pero marami pala siyang nalalaman kay Senate President Soto. Hindi lang natin alam mga boss kung gaano ka totoo
O di natin alam kung sa politika lang ba to. Anyway, kahit ganun pa man, tayo lang yung makakapagbigay ng komento regarding yan sa nakikita natin. Siguro may katotohanan kasi magkasama nga sila dati. Grabe mga boss, no, ang gulo ng politika sa Pilipinas. Pero may punto siya doon sa sinasabi niya na dito sa presidente mo, sabi niya, nandito yung talamak na nakawan. Sa buong buhay daw niya, hindi pa niya naranasan yung ganito katindi na pagnanakaw sa gobyerno. Pero may punto naman siya dyan mga boss. Nakikita naman natin yung sitwasyon ngayon, di ba? Tagal-tagal na ilang 3 buwan na yata, hindi pa rin nabigyan, wala pa rin na ipakulong. Yung mga, sana yung mga congressman dyan, yung mga tinatawag na congressman na kontraktor pa, nasaan na? Mga boss, meron ba silang naipatawag, naipakulong? Wala. Isa lang ibig sabihin dun protektado nila kasi systemize yung pagnanakaw nila sa gobyerno. Yun lang yung nakikita ko mga boss, opinion ko lang ito. Kasi kung hindi pa yan systemize o systematic, matagal na naipatawag dyan, lalong-lalo na yung mga mastermind dyan, kung sino man, at sinasabi ng iba na si Saldi Cuda at si Martin Romualdez. Tagal na yan na pinatawag mga boss. Kung talagang seryoso sila sa pagpapanagot sa mga pagnanakaw sa kaban ng bayan, matagal na. Hindi naman po pwedeng sasabihin mo na walang kinalaman si Martin Romualdez dyan dahil siya yung Speaker of the House. Yun yung napakabigat dyan mga boss. Kaya ewan ko lang ano mangyayari dito sa bayan natin. Ayan, sunod-sunod na naman yung mga rally. Ayan, sa nakikita ko dito sa social media, merong sinabi na 16, 17 or 17, 18 rally daw yung mga religious group. Tapos meron pang rally sa katapusan ng Nobyembre. Mga boss, tiyan mo. Kung maayos lang sana, kung naayos yung pamamalakad ng gobyerno, walang mga rally-rally. Kung tutuusin lang, may mag-rally man pero usual lang na hindi talaga as in worldwide, nationwide. Pero ngayon makikita mo dami nang nag-rally dito sa sa Kamaynilaan at sa mga probinsya. Kayo mga boss, ano sa tingin nyo? Ano ba yung solusyon dito sa para mapanagot yung mga nagnanakaw sa gobyerno? Ayan, mag-comment kayo dyan sa baba at pag-usapan natin mga boss. Ayan, maraming salamat mga boss. Ayan, hanggang sa muli.